Hello guys, Alicia nyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Alam nyo mga minamahal, nalungkot lang ako dito sa part na grabe yung ginawa ng mga DDS dito nga po sa isang banal na nagtuturo ng salita ng Diyos, which is itong si Sister. Wala naman po talagang masama ang makialam sa politika. Pero kung yung politika ang magiging dahilan para yung sungay ninyo lumabas, yung totoo nyong ugali lumabas, parang mali naman po ata yun. Biruin nyo, mantakin nyo, pinagmumumura ng mga DDS itong si Sister. Pinaglalaban lang naman ni Sister yung katotohanan, which is totoo naman na biktima lang din naman dito si President Bongbong Marcos. Tingnan nyo yung nangyari mga minamahal. Ipakita ko sa inyo yung part na pinagmumura na nila itong si Sister. Nakita ninyo? Nakita ninyo, mga minamahal, kung paano bastusin, sigaw-sigawan, murahin. Ito po. Nakita nyo, sobrang bastos. Ang pagkakasabi lang naman ni Sister na biktima lang din naman si President Bongbong Marcos dito. Ngayon, nagalit ang mga DDS. Talagang sobrang sama ng kanilang ginawa. To the point na pinagmumura, umalis ka na dito, jablo ka. 'Di ba? Ganyan ba yung typical na ugali ng mga DDS? Ganyan na ba kayo kasukdulan ng kasamaan? Grabe. Pero sobrang tapang ni Sister na sa harap ng mga DDS, proud of you. Sinabi mo yan. Kahit medyo alanganin, 'di ba? Medyo nakakaba, medyo nakakatakot, kasi lahat sila nagpupunpunan tapos ikaw lang mag-isa dyan, ginawa mo pa din ang lahat para i-voice out ang katotohanan. Tinatry ni Sister na gisingin itong mga DDS. I don't know bakit ang daming sobrang diehard fanatiko. Harap-harapan na kayong niloloko. Pinagtatanggol nyo pa din si Digong. Yung rally na nandyan sa Luneta, rally po yan against sa corruption. Hindi po yan rally para tawagin bring him home. Hindi po yan rally para kay Ran Sararan. Rally po yan against sa korupsyon. Hindi nga kayo welcome mga DDS dyan . Tapos nandyan kayo nagngangangawa. Tingnan ninyo, nag-rally kayo, nagkaroon pa kayo ng kasalanan. Walang masama. Oo, nasa demokrasya tayo, pero kung ibababa na ninyo yung pagkatao ninyo to the point yung nagsasalita ng banal na nagsasalita sa salita ng Diyos, ay minumura ninyo, nag-iisip ba kayo? Grabe mga minamahal. Nakakalungkot to. Ganito yung attitude na meron sila. These people are not fighting for corruption. They are protecting the DDS. You are not fighting for the country. You are for some politician. Kasi tuta kayo. Asu-asuhan kayo. Hindi nyo ba nakikita ang totoong problema ng ating bayan, yung korupsyon? And yet,
ipapagtanggol pa din ninyo ang mga taong harap-harapan na kayong niloloko. Actually, sister, hindi practical ang pumunta dyan sa rally na yan kasi punong-puno sila ng emosyon. To the point na hindi ka talaga nila papakinggan. Iba yung, pangalawa, iba din yung relihiyon ng mga yan. Oo, meron dyang kulto eh. 'Di ba? So, yung opinion nila, sobrang iba. Hindi practical talaga na pumunta ka dyan, sister. Pero, yung ginawa mo, na nakibaka ka, nakipaglaban ka, tama yon. Kaya, saludo pa rin ako sa'yo. At the end of the day, ikaw yung hero na tinatanaw ko ngayon. And I love the ABS-CBN how they shelf and protect the sister. Diba? Kung paano nila i-shield sa mga demonyo itong si sister. Nakakalungkot, sana gisingin kayo ng mga diwat puso ninyo. Itong mga DDS na to. Ano pala siya? Nasa Mary Flor Missionary pala siya ng Divine Healers. Saludo sa lahat ng mga taga Mother Mary Flor ng Missionary of the Divine Healers. Maraming salamat sa inyo na nirepresentante nyo itong si sister. Nakakatindig balahibo. Ito yung totoong nakikipaglaban sa dilim. Sinisigaw niya, liwanag sa dilim. Tapos sasabihan nyo, bayaran. Tapos pala yung nagtanggol kay si Dennis Datu. Kudos din pala dito kay Dennis Datu na even you are a reporter, you still protect the sister from the demons. 'Di ba? Kaya maraming salamat sa iyo. Hanga kami, sister, sa ginawa mo. Medyo nakawawa ka lang dyan, pero kaming mamamayang Pilipino na nakakakita buong mundo, humahanga, sumasaludo sa iyo, sister. Yung pinaglalaban mo, tama. Hindi niya naman sinabi na protektahan natin si Marcos. Sinabi niya lang, mga minamahal, na biktima lang din si President Bongbong Marcos dito, which is totoo. Kaya nga, meron tayong tinatawag na independent commission. Bakit merong independent commission? Kasi even sa kanyang administrasyon, gusto niyang imbestigahan ng mga maanomalyang korupsyon. Diba? Ano pinaglalaman nitong mga DDS na to? God is with you, sister. Tandaan mo yan. God is with you. God bless din, sister, sa ginawa mo. Humahanga, sumasaludo kami na mamamayang Pilipino. Ginigising mo sila pero hindi mo na kasalanan kung bulag pa rin sila hanggang ngayon. At hindi mo na din kasalanan, sister, kung magrereklamo yung mga yan kung bakit ang mahal na bilihin, bakit ganito ganyan, hindi mo na kasalanan yun. Tinry mo na silang gisingin pero mga panatiko sila. Grabe, no? Sabi ng nag-comment dito, sister, walang effect ang unconditional love kung pinapaalis mo po. Sister, walang effect ng unconditional love kung pinapaalis nyo po si PBBM sa palasyo. Hindi niya naman po pinapaalis, mga minamahal, si President Bongbong Marcos. Ang sabi niya, biktima lang din si President Bongbong Marcos. Merong punto si sister, 'di ba? Sabi niya, kung nag-aaral tayo at sa likod, nag-aaral tayo ng Biblia at sa likod tayo ng Panginoon, tama naman, dahil diablo ang gumagamit sa mga kurakot na opisyal ng gobyerno. 'Di ba? Kaya hindi sila natatakot sa Diyos. Hindi si sister umayon sa mga gawain ng ganitong sistema. Ibig sabihin, malalim ang pag-iintindi niya na mahalin natin si PBBM bilang siya ay nagagamit ng mga masasama na kailangan siya ay sawayin, awatin. Ang mga madre ay banal na naglilingkod ng Diyos. Ang layo po ng pinanggalingan ni sister para makapunta lang dyan. God bless you, sister. Diba? Oo nga, wala naman sinabi si sister na protect Marcos eh. Ang sinabi niya lang na gabayan. Basta may sinabi siya, mga minamahal, na about kay President Bongbong Marcos na mahalin natin siya. Kasi ginagamit lang din siya. 'Di ba? So, ganito talaga yung kinds of followers ng mga Duterte na ay due respect. Walang respeto. Mga tawag dito? Mga bastos, walang modo. Saan pa nga ba magagaya? Saan pa nga ba magmamana? 'Di ba? Walang iba kundi kay Digong din mismo. Alright, mga minamahal, yun po. Yes, it's me again, Alicia nyo. Mga minamahal, nagbabalik muli para sa ating
panibagong video. Huwag niyong kalilimutan na mag-click ng subscribe and always niyo pong i-hit ang notification bell para lagi kayong nanonotify sa mga video na ina-upload natin.